Guys, for today's video, ang pag-usapan natin ay si GCash. All about security ni GCash. May nag-message kasi sa akin. Nagtatanong kung paano daw ba ang mangyayari or mababalik ba ang pera niya na na-scam sila. Nalimas ang pera nila sa GCash account nila. Ang tanong niya sa akin, paano daw mangyayari yon? Hindi ba may second layer of protection daw ang GCash? Yun nga yung tinatawag na double safe, di ba? Kailangan ng face recognition para magamit yung GCash account. Ayan. Tama naman. Yun yung purpose ng face recognition. Pero, paano nangyari na nawala o nalimas pa rin ang pera nila? And ito ang naisip ko, which is another loophole sa security feature ni GCash. So, kung gusto mong malaman yan, para makapag-ingat-ingat kayo, well, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron naka-experience at ginawan ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yeah, nabigyan ko na kayo ng brief background dun sa problema nung viewer natin, which is ito yung message niya. Blinerd ko na lang yung pangalan. So sabi dyan na yung bata daw is nagamit yung GCash na ginagamit nung magulang ba yon or ng parents nila for cash in and cash out. Tapos ito na nagoyo sila ng scammer na sabi meron silang ayuda ng 10,000, kailangan lang ng information. Well, nabigay yung information plus yun na nga yung OTP. Kala nga natin, 'di ba? Yan sinasabi ni GCash, safe ang pera dahil meron ng double safe. So hindi lang OTP, kailangan pa ng face recognition. And which is kung mapapansin nyo tong traffic na to, yan, na lumang-luma na yung videos na yan na hindi na rin gumagana kung paano mababypass yung face recognition. As in, wala nang way ngayon, guys, to bypass yung face recognition. So, dapat nga naman, hindi mawawala yung pera nila, di ba? Pero paano nga nangyari na wala yung pera nila? Eh, hindi naman mawawala yung face recognition. So, it got me thinking, paano mawawala yung pera nila nga? Kung kailangan ng face recognition? Ano yun? Kamukha sila? Well, hindi rin eh. So, ito yung naisip ko. Posible na hindi naman talaga ni-login nung scammer yung GCash account. Eh, paano makukuha? Well, ito, yan, at saka to. So, dito sa dalawang video na to, in-explain ko dito na kung hindi na kayo makalogin sa inyong GCash account because of the face recognition, may chance pa rin naman kayo ma-withdraw yung pera nyo using the Shopee and the Lazada method. Pero paano yon? Basically, magka-cash in kayo sa Shopee Pay nyo or sa Lazada Pay with GCash. Eh, di ba kapag ginawa nyo yan, hindi naman kailangan ng app to access your GCash account. Yung payment gateway na gagamitin yung GCash, which is ganito, di ba? Magla-login kayo, ilalagin nyo yung number, and then mag-a-ask lang ng OTP yan. So, ang posible nangyari dito is, nung time nakausap yung viewer natin or yung kamag-anak ng viewer natin, nag-try mag-change siya ng MPIN para alam nila yung PIN. And then, kailangan lang naman dun is, di ba, OTP from the cellphone. So, once na nabigay yung OTP, alam na yung PIN, tapos, pre-process nila through Shopee, na-enter yung MPIN, and then nag-ask uli ng OTP, well, naka-login na yung scammer dun sa payment gateway ng GCash. And then, pwede niya nang i-process na mag-cash in sa Shopee Pay, yan, or sa Lazada Pay. Or pwede pang yung ibang mga service na nagre-require lang ng payment gateway ni GCash. Kasi kapag doon pinadaan sa payment gateway, dyan, well, hindi yan nagre-require ng face recognition. Basta ma-provide yung OTP sa kanila, then meron na silang access sa inyong account. So, yan. So, ano ba ang lesson dito sa video na to? Or sa incident na to? Unang-una sa lahat is, if may namimigay ng pera, then mag-doubt kayo. Kahit legit yan, mag-doubt pa rin kayo. Yun na yung gawin nyo as a default. Diba? Hindi naman ano yan? Scam yan ganyan-ganyan. Wala nang problema doon. Kasi, iniingatan lang natin ang sarili natin, personal info natin, ang kaperahan natin. Iniingatan natin sarili. So, by default, kailangan nandun yung presence of mind natin lagi. At hindi natin ibinibigay yung mga personal info natin and lalo na mga OTPs. Yan. Yun ang pinaka golden rule when you're transacting online. Pangalawa,
GCash is a wallet, electronic wallet. Ako guys I rarely put money to my GCash account unless gagamitin ko siya. So, yung pera ko nakalagay sa banks, tapos kunyari may kailangang bayaran, and then sa GCash ko lang siya mababayaran. So, I just transfer my money from my bank papunta sa GCash. And then, I process the payment. So, hanggat maaari hindi ako nag-iiwan ng malaking pera. Siguro meron mang available yung GCash ko, nasa 1,000, 2,000 lang. Pero, kunyari sabihin mong 10,000, 17,000, hindi ko iiwan kay GCash. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman nag-i-interest yung GCash eh. So, edi iwan mo na lang yung perang yan dun sa mga digital banks na yan para kahit paano, kahit piso, mag-earn ng piso, di ba? Kesa wala. So, yun yung pangalawang lesson natin dyan. Na ang GCash ay wallet. Hindi talaga siya bangko para paglagyan mo ng pera mo. So sana nabigyan ko kayo ng awareness kung paano yung posible nangyari sa mga case na nai-scam pero OTP lang binibigay at nagtataka nga na bakit hindi nagki-kick in yung double safe feature ni GCash. Okay? So for our question of the day, may experience na ba kayo na na-scam kayo or in-attempt na na-scam kayo? If so, let me know sa comment section sa baba kung ano yung modus nila and kung anong ginawa nyo. May chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag niyong kalimutan maglagay ng hashtag Road to 100k subs para sa chance nyo namang manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Stephanie Albarracin. Sabi niya, lagi ko talaga inaabangan mga videos mo kasi ang galing mag-explain. Hashtag Road to 100k subs. At Stephanie Albarracin, shoutout po sa inyo and maraming salamat at na-appreciate nyo yung content na ginagawa ko. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa being subscribed para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!